Okay. Hello, my dear. Magandang umaga po. Of course, kung hindi nyo naman po umaga napapanood ang ating reading, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi. So, hello, my dear. Welcome po sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating guided collective reading. Gusto ko lamang po magpasalamat sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. And ganun din po sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa inyo. Of course, this is a general reading so hindi po ito 100% na makaka-resonate for everybody. Okay. So let's go tayo my dear. Ang na-receive ko na message ngayong araw na to is may mga tao na after lahat ng ginawa nila sa'yo, sila pa yung lumalabas na inapi. Because of the plan is very well scripted. Ibig sabihin, maganda ang pagkakagawa ng plano. Like, generosity, love, care, and then eventually, nung nag-react ka, dahil hindi nagla-line up sa'yo yung kung ano man yung pinapagawa sa'yo or something, mamasamain. I will be very, very honest, my dear. Naging maingat ako sa mga tao na nagpapakita sa akin ng pagmamahal, ng tulong, ng suporta. I always look kung ano ba talaga yung totoong agenda nila. Kaya nung na-receive ko tong message na to, medyo may kurot sa puso ko. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maintindihan kung bakit meron mga tao na handa nilang gawin lahat para maisagawa lang yung kanilang agenda in life. But I think that is how the way life, ganun talaga ang buhay. But anyway, my dear, meron mga tao na my dear, na gustong bumalik sa buhay mo nang dahil gusto nila ipagpatuloy yung mission nila. Gusto nila ipagpatuloy, my dear, kung ano yung naumpisahan nila. Hindi sila bumabalik dahil nagsisisi sila, or hindi sila bumabalik dahil naiintindihan na nila yung side mo, kung bakit ka nagalit, bakit ka nag-walk out. Hindi yun ang dahilan kung bakit sila bumabalik. Bumabalik sila, my dear, nang dahil gusto nilang ipagpatuloy kung ano yung naumpisahan nila. Let us clarify this message. We have here the energy of the Justice card. Somebody want to make a revenge. This is energy ng paghihiganti ang nakukuha ko sa card na ito. Punong-puno ng paghihiganti si Justice card. Yun ang lumalabas na aura sa kanya. Punong-puno ng galit. Punong-puno ng sama ng loob. Next card. We have here the energy of the Knight of Pentacles. Ang Knight is something na mabagal. Knight of Pentacles is something na mabagal. Like pinag-aaralan ng maigi. Pinagplaplanuhan. Itong pagbabalik nitong energy na to, my dear, sa buhay mo ay hindi to yung typical na parang, oy, nagkasalubong lang tayo sa palengke or nagkita lang tayo out of nowhere or yung message na na-receive mo kahapon or kanina is just like a simple hello or simpleng hi. It is a plan. Nakaplano, my dear. The assumption sa mga possible na mangyayari. Bago gawin itong eksena na ito, let us just call it eksena kasi hindi naman talaga siya totoo.
Yung parang, oy, kumusta ka na, mare? Hindi siya totoo. To the point na meron kayong issue before, may something kayo before, and then hindi yun ang pinag-uusapan natin ngayon, and just like sasabihin natin, okay, life must go on, move on na tayo, past is past. But believe me, my dear, pag ito'y nakapasok sa buhay mo, maghintay ka lang ng months, at dahan-dahan mo nang makikita ang kanyang maitim na plano sa'yo. May mga tao that they are planning as of this moment kung paano sila makakabalik sa buhay mo. Pinag-aaralan nila ng mabuti. Maingat. Okay? I hope hindi pa nakakapasok. I hope hindi mo pa nai-entertain. Ang pinakamagandang dito, my dear, is ang ahas nagpapalit lang yan ng balat. Pero ahas pa rin yan. The Ten of Wands. Gusto kang pahirapan, my dear. Mag-ingat ka sa mga tao na may lamat na. Mag-ingat ka sa kanila. Even yung mga tao na connected sa kanila at related sa kanila. Kasi itong mga tao na to, sarado ang isip nito. Para tong mga sardinas na nasa loob ng lata. Wala silang ibang pinapakinggan kung hindi ko ano sinasabi ng kamag-anak nila, ng best friend nila, ng friendly nila. At pag sinabi sa kanila na, uy, inano ako ni Collective and they will believe it without asking any question sa'yo, Collective, kung ano man yung side mo. Kung bakit kayo nagkagulo, bakit kayo nag-away, anong nangyari, they will never spend a time, effort para tanungin ka, my dear, kung ano ba nangyari sa inyo. Walang ganon. Masyado silang dedicated sa paghihigante, sa puot, sa pagpapatuloy, my dear, ng original plan. Kung tatanungin mo ko, ano bang mga original plan? Number 1 is to destroy you. Pangalawa is pakinabangan ka. Normally, nandyan lang naman yan eh. Actually, ang pinakauna is pakinabangan ka. Ngayon, pag wala ka ng pakinabang, kailangan sirain ka. Yan, nandyan lang sa dalawa yan. Of course, may mga branches yan, parang science, but let us just focus with these two energy. Like mapakinabangan ka at sirain ka. Of course, kung wala na silang benefits na nahihita sa'yo, what is the sense? Especially, my dear, kung nakapag-invest sila sa'yo. Like, I invested something sa'yo. So, therefore, kailangan ko ng ROI or return of investment. Especially kung medyo gumaganda-ganda na ang buhay mo ngayon. So, therefore, like, obligado kang ibalik. Hindi man nila masabi ng diretso, pero that's the reality. Obligado kang ibalik lahat ng itinulong nila sa'yo. Like, wow, tulong. And that's what actually make me really, really confused. Kasi tulong nga eh. Pero bakit kailangan ibalik? Oh, di naman namin sinasabi. Pero, di ba? Action speak louder than words. Di ba? Okay, let me see, my dear. Be careful, ha? To the point na napapanood mo to, my dear, this is not an accident. Ibig sabihin, as of this moment, is either meron ng taong nakapasok sa buhay mo na dahan-dahan niyang ini-execute yung kanyang plano, or merong tao na nagbabalak, maingat na nagbabalak, actually kahit saan eh, it's either nakapasok siya or hindi pa siya nakapasok, maingat niyang pinagplanuhan niyang kanyang pagpasok sa buhay mo, my dear. Hindi yan aksidente. You need to feel it, my dear. Kailangan mong damhin or pakiramdaman. Simula ba nung pumasok yung tao na yan sa buhay mo, ano ba nangyari? Gumanda ba yung buhay mo? Umayos ba? Or nagkadaleche-leche ang buhay mo? Hindi yan aksidente na nandiyan yung tao na yan. Kung hindi man yan yung tao na nakaalitan mo noon, probably,
yung tao na yan ay connected dun sa tao na nakaalitan mo noon. Paki-check ang circle. Paki-check yung mga common friends. Common of common friends. Because you never know. Baka hindi mo lang siya nakita pero nakita ka na niya. It is always important, my dear. It is always important na malaman mo yung totoong intention ng tao na papasok sa buhay mo. It really doesn't matter kung dati man yan or dating tao yan or bagong tao yan. It's very, very important, my dear. We have here the energy of the Queen of Pentacles. To the point na magkasama si Ten of Wands at saka si Queen of Pentacles, that is no good. This is a confirmation, my dear, na may kinalaman to sa usapin ng pinansyal. Itong tao na to is willing, kung sino man tong tao na to, my dear, is willing to sabotage, my dear, yung entire flow ng iyong usapin ng pinansyal. Like, ipa-plot ka niya to the ground. Ang problema mo will never be ending problem. Kahit anong ibigay mo sa tao na to, never magiging enough. Kahit i-donate mo ang kidney mo, ang dugo mo, balon-balunan mo, i-offer mo sa kanya lahat, hindi yun magiging sapat sa kanya. Kasi ang pinaka-mission niya, my dear, ay i-flatten ka to the ground. Let's go. Last two cards. We have here the energy of the Five of Swords. Five of Swords is energy of abandonment. Possible na magbigay ng false hope. Natutulungan kita. So on and so forth. But, no. This is energy of abandonment. Nakita mo kung paano nila iwanan si Five of Swords dyan? And probably, baka hindi lang ito yung first time na nangyari ito. To the point na na-receive ko kanina that this is a continuation. This is a continuation nung previous. Ibig sabihin, my dear, hindi lang to yung first time na nangyari sa'yo to. So you need to be aware. Maging aware ka, my dear. Sarili muna. Unahin mo muna ang sarili mo, my dear. Safety first muna. Okay? And mag-ingat ka. Wag ka kaagad-agad magtitiwala sa mga bagong mukha, sa mga bagong energy, kahit sa mga taong bumabalik. Kasi to the point na pinapapanood mo to, my dear, ibig sabihin, nag-i-exist tong reading na to. Etong si Justice, punong-puno ng paghihiganti to, my dear. Punong-puno ng galit to. Okay? And once again, this is going to be a warning or a clue. Paki-double check ang circle. To the point na meron kayong mga common friends or kaibigan ng kaibigan na connected dun sa tao na yon. That's a big no-no. Gusto ka nitong i-plot, as in, ipa-plot, sasairin ka nitong tao na to. Mapapansin mo naman yan pagpasok niya sa buhay mo, never ka mawawalan ng problema. As in, never. And ang entrance nito, halo-halo. Pwede kanyang kaibiganin, pwede kanyang jowain, pwede siya maging anak-anakan mo. Let me see, my dear. Last card, let's clarify natin siya. We have here the energy of the Hierophant. Ang Hierophant, my dear, is connected sa material things or ibabaw ng mundo. Ang tingin ko kasi, my dear, kay Hierophant is counterflow or opposite ni High Priestess. Okay? Sila yung red at saka blue pill. Okay. So, si Hierophant is energy ng religion, energy ng government, energy ng
ng material, ng mundo. Energy ni Taurus to eh. So anything that above, lahat ng nasa ibabaw ng mundo is eto yun, my dear. Okay? Kung sino man tong tao na to will eventually will influence you to do things na hindi naman nalaline up talaga sa'yo or hindi naman talaga nalaline up sa main purpose mo. Okay, guguluhin ka niya, i-distract ka niya, my dear. Gusto mo nito, gusto mo yan, gawin natin to, gawin mo. I-distract ka niya, my dear, from your main purpose and main agenda. And then eventually, pag nagkagulo-gulo na, iiwanan ka niya sa ere. And sabi ko, possible na this is a part 2. So kung meron part 1, ito yung pinaka mismong replika nung part 1 na yon. Ibig sabihin, ito yung pinaka mismong senaryo na nangyari sa inyo. Complete stranger, galing hindi mo kilala, hi, nice to meet you, naging magkaibigan kayo, or naging jowa mo, or whatever, tapos eventually, na-impluwensyahan ka na na-impluwensyahan kung ano na nang pinaggagawa ninyo, na-enjoy na ninyo ang company ng bawat isa, and then eventually, for some of you, is biglaan na kayo na-involve sa mga kung ano-anong mga gawain, and then nagising ka. And then nung nagising ka, doon na nagkaroon ng problema ang lahat. When you start complaining and reacting dito sa tao na to, doon na nagkaroon ng problema. And then, that's the separation happen. Naghiwalay kayo, hindi na kayo nag-usap, di na kayo nagkita, so on and so forth. But, may part 2. At eto yung part 2. Naiintindihan. Let's go tayo sa clarification. Paki-clarify po ang mga message na na-receive namin sa araw na to. This is a reading after message, after clarification, after clarification. Clarify natin, my dear, yung message na na-receive ko galing sa aking mga spirit guide. Eto siya. And then, ika-clarify natin tong tarot card ng additional. And then, after nun, kung gusto mo pa siyang i-clarify, bahala ka na. Okay? Let me see. First card natin, my dear, is you are destined for great abundance. Ibig sabihin, my dear, as of this moment, habang pinapanood mo to, naka-line up ka sa great abundance. Ibig sabihin, success, wealth, power, opportunities, kayamanan, katangyagan, bahay, kotse, lupa, pera, you can have it all as of this moment, or probably habang pinapanood mo to, my dear, tinatrabaho mo na lahat ito. And there's a great reason, possible, na kaya babalik ito at magpa-part 2 is because nakikita niya ito that you are destined for a great abundance. Of course, this is a part 2, so therefore, kailangan may share siya dyan sa great abundance na yan. Kasi yun ang nangyari sa part 1. Nagising ka lang, umalma ka lang. So therefore, may part 2. And hopefully, hindi pa to nakakapasok sa buhay mo. Kasi isa-sabotage nito, my dear, itong great abundance na ito. Ipaplating niya talaga to, my dear. Lilinisin niya talaga yan hanggang sa pinakaugat-ugat. Wala kang mapapakinabangan. It's just more on para nagtrabaho ka ng ilang taon and then magugulat ka, save ka ng save. Yung pala nasa pangalan niya lahat. Even sa loob ng relationship. If you are single na pinapanood mo to, kilatisin mo at aralin mo kung sino yan jojowain mo. Okay? Let me see. Next card tayo, my dear. Kaya pala gustong bumalik. Tapos acting na parang walang nangyari. Okay. Naintindihan ko na ngayon. Kasi honestly, my dear, pag na-receive ko yung message, medyo may malaki pang question mark sa utak ko yan. Kasi bakit? Bakit ganun? Bakit ganyan? And then by doing this, my dear, naka-clarify siya. Okay, let me see.
And itong mga guided collective natin, my dear, dito lang din ako kumakapit. Dito lang din ako, like, ina-analyze ko rin yung buhay ko, yung sitwasyon ko. Hindi ko lang to ginagawa para lang sa inyo. Ina-analyze ko rin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko because of the guided collective reading. So, pare-parehas tayong nakaka-benefits dito. Okay. Just as your path clears, they intervene. Block your final step. Okay. Wait, my dear, ha? Actually, sulat ko to pero nahirapan akong basahin. Ewan ko ba bakit. No? Just as your path clears. Okay, just as your path clears. Ibig sabihin, lumilinaw na yung path mo. Yung daan mo is dahan-dahan ng lumilinaw. They intervene, block your final step. Ibig sabihin, my dear, sinusubukan na isabotage itong great abundance na parating sa'yo. Yeah. Sabi ko nga sa'yo, my dear, kung hindi ka namin mapapakinabangan, mas mainam na hindi ka mapakinabangan ng kahit sino. Kasi kung babalik tayo sa pinakaunang energy, ginamit nila yung love. Ginamit nila yung help para makapasok sa buhay mo. Para maisagawa yung pinaka-motive or yung pinaka-agenda talaga nila. Kaya nga pag pumalag ka, ang lalabas dito, wala kang utang na loob. Kasi bakit? Tinulungan ka namin eh. Dapat susunod ka na lang, hindi ka aalma, hindi ka papalag. Wala kaming pakialam kung hindi ito naglaline sa values mo at sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Basta ito ang gusto namin, ito ang masusunod. And ngayon, my dear, sabi ko nga sa'yo, my dear, possible na wala na to eh. Pero ito, nagbabalak na naman na bumalik eh. So, possible na nakikita, my dear, na parang okay, nagki-clear. As your paths clear, path, ibig sabihin daan, clear, lumilinaw, lumilinis. They intervene and blocking your final step. Ibig sabihin, ayaw talaga nila, my dear, na makuha mo tong great abundance na to. Kailangan may porsyento sila dito. Kailangan meron silang share. Okay? Kung kikita ka ng milyones or ng bilyon, kailangan meron silang share. Kasi ang gagawin nilang bala is kung ano yung pinaka-main foundation na ginawa nila nung umpisa. Kung natulungan ka man nila financially, gagamitin nila yun against sa'yo. Okay? Kung meron man sila na ibigay sa'yo, t-shirt, rice cooker, microwave, whatever it is, gagamitin nila yon laban sa'yo. Nabigyan ko nga yan ng isang t-shirt eh. Nabigyan ko nga yan ng microwave eh. Nabigyan ko nga yan ng rep eh. Gagamitin nila yun sa'yo. Para magkaroon lang sila ng access. And based on my experience, my dear, gagamitin nila yon para i-trigger lagi yung switch sa'yo. Okay, kasi nag-umpisa siya sa malinis na hangarin. So, tuwing i-brought out yon at i-mention yun, magti-trigger ng switch sa'yo yon. Magti-trigger yun, mas kilala yun sa konsensya. You will start to question yourself, my dear, kung dapat ba na pumalag ako, ang dami nang natulong sa akin ng tao nito. Ito lang may sasabihin ko, hindi sa pagiging balasubas or walang utang na loob. Ang totoong tulong ay walang hinihintay na kahit anong kapalit. Yun lang ang sasabihin ko sa'yo. Ang totoong tulong ay walang hinihintay na kahit ano-ano. Pagkatapos mo kong pakainin, papasukan mo sa akin lahat ng kinain ko. Ganon. Ito, hindi lang sa pagiging balasubas ha, because they will try to twist, my dear, yung kwento lagi eh. 'Di ba? Kung as of this moment nanonood ka dito at lagi kang nagigilty, my dear, kasi pumalag ka sa isang tao na dati kang tinulungan or ginawan ka ng kung ano-ano, my dear, tapos pumalag ka sa kanya and then iniisip mo ngayon, wow, wala akong utang na loob. Tanungin mo, yung pinapagawa niya sa'yo, my dear, is nagla-line up ba yun sa purpose mo? Kasi kung hindi naka-line up yun sa purpose mo, my dear, you have all the rights para magreklamo. 'Di ba? At saka once again, ang tulong at ang pagmamahal,
hindi yan nag-e-expect ng mamahalin kita pero pahingi akong kotse. Tutulungan kita pero akin na yung bagang mo. Yung ganun, okay ba yun? Diba hindi okay? Ang pangit pakinggan. O ito bibigyan kita ng 5,000 ng 10,000 tapos ang kapalit nito pagkatao mo. Di ba pangit pakinggan? Siyempre, ikaw bilang isang tao, papalag ka. Bakit ko ito dinidiscuss sa inyo, my dear? Para hindi na nila mapindot yung switch. Hindi na nila magamit yung switch na yan against you. Di ba? Sa akin lang this is my own personal thoughts about dito. May karapatan tayo, may karapatan ka, may karapatan ako na mag-react. It really doesn't matter kung ikaw ang nanay ko nga napapalagan ko na yun na ang bumuhay sa akin Ikaw pa kaya? Di ba? Aminin mo, huwag tayong magpaka-hypocrite at magpaka-hypocrite dito. Lahat kayo magagalang sa mga magulang ninyo. Kung minsan hindi nyo nasagot magulang nyo, na siya ang nagbigay ng buhay sa inyo, aminin nyo. Kasi ako, aminado ako, nasasagot ko ang nanay ko. Namumura ko nga ang nanay ko Diba? Pero it's just because of, namingi naman ako ng sorry. Kailangan ko mag-set dito ng example. Tapos itong mga tao na ito, na hindi naman na nagbigay ng buhay sa iyo, nakadagdag lang, sabihin mo ng isang takal ng bigas sa pagkainan mo, sasabihin, kontrolado na ang buhay mo. Kung meron bang kokontrol ng buhay mo, magulang mo yun. Hindi sila. Diba? Kaya ko sinample my dear yung nanay ko. Kasi gusto ko ma-enlighten kayo. Pero hindi ko ini-encourage na bastusin ninyo ang nanay nyo. Ayoko lang magpaka-plastic dito. No? Mabait ako na anak? Kahit kailan di ko sasagot nanay ko? No. Hindi ako magmamalinis dito, my dear. Ngayon, kung nagagawa ko yan sa nanay ko, na nasasagot ko ang nanay ko, pagkatapos niya akong dalhin sa sinapupunan niya ng 9 months, at pag-aralin, bihisan, damitan, bakit hindi ko pwede sagutin tong mga tao na ito? Na lang naman ang naibigay sa'yo. Tapos, dinidisguise pa sa tulong. Pinalalaki ko to, my dear, para hindi na magpaulit-ulit yung cycle. And hoping na hindi ko na ma-receive tong message na to next day, next month, kasi nakakapagod na. Okay, let's go tayo, my dear. Nagtagal na tayo dito. Na-trigger ako dun Trigger ako doon. Kasi bakit? Danas ko to, my dear. Danas ko to. Tapos na ako dito Kaya lang naman ako nagsasalita kasi para dun sa mga tao na hanggang ngayon nabibiktima pa rin ng ganito. Kasi pag nagpagbiktima ka na, nakikita mo na hindi naglaline sa values mo, hindi naglaline sa purpose mo, oo ka pa rin ng oo, sino mapipinsala sa bandang huli? Meron kang pipe absurd over here, iiwanan ka lang yan. Pag oras na nagkagipitan na, iiwanan ka lang yan. Kasi bakit? Pag nakakulong ka na ba sa kulungan, naghihimas-rehas ka na, mapapakinabangan ka pa ba nila? Hindi ka na nila mapapakinabangan. Wala ka na silbi sa kanila. Let's go tayo, my dear. Pasensya na kayo, ha? Medyo nakikarried away ako sa mga collective. Okay. We have here, keep your motivated. Keep you motivated and confident. Okay. My dear, parang this is a reminder na maging motivated ka and maging confident ka sa lahat ng ginagawa mo. Kagaya yung sinabi ko ngayon, kaya kong sabihin yan sa lahat ng tao, na kung hindi naman pala legit yung pagtulong mo, wag mo na lang gawin. 'Di ba? Kung sa bandang huli, kwento mo rin naman pala sa ibang tao, ay nakatulong ako dyan, ganito, ganyan, ganyan. Wag mo nang gawin. Hayaan mo na lang ako magutom. Hayaan mo na lang ako mamatay. Kaysa naman yung tutulong ka sa bandang huli, ibabalam mo sa akin. Tapos sa bandang huli, pag umangat ako at umasenso ako at wala kang share at wala kang bahagi, magagalit ka. Magagalit ka, mabubwisit ka. And isa din yan, my dear, sa ginagamit ng mga
practitioner laban sa'yo. Kasi bakit? Nakakaramdam ka ng guilt eh. Nakakaramdam ka ng guilt. Oo. Gagamitin niya ng iba sa'yo. Sasabihin, kunyari, magkaibigan kayo, marami na itulong sa'yo yung kaibigan mo. Pagkatapos niya mag-away, sasabihin niya, papakulam kita. Ngayon, syempre, magkakaroon ka ng guilt, guguto. Alam mo yun, yung para bang pakakainin mo sila ng guilt mo. Yung, basta, ang hirap ipaliwanag nitong part na to. Pero kailangan mo patayin yung pakiramdam na yan, my dear. Basta pag salitang tulong, tulong. Period. Wala yung catch, walang hihingiin, kaya nga tulong eh. Di sana sinabi mo utang, 6 months to pay or 1 year to pay. Period. Di ba? Oh, may pinirmahan ka bang kontrata? At saka, wag kang, alam mo yun, maski labag sa loob mo gagawin mo nang dahil nakatulong sa'yo yung tao, wag. Sabihin mo na lang doon sa tao, pagtatrabahuan ko na lang po, babayaran ko na lang po. Kasi labag sa loob mo eh. Wag mo ibababa yung pagkatao mo. 'Di ba? Nang dahil natulungan ka lang, ibababa mo yung pagkatao mo. Lalapastanganin mo yung pagkatao mo. Oh. Wag ganun. Kasi tumatanaw ka ng utang na loob. 'Di ba? Walang masamang tumanaw ka ng utang na loob, pero not to the point na ibababa mo yung sarili mo. Napahaba na yung reading. Sabi ko na eh, ayokong gawin tong reading na to eh. Kasi alam ko matitrigger na naman ako eh. Basta, keep motivated and confident. Basta alam mo wala kang ginagawa masama, period. You are unpredictable. O di ba minomotivate ka ng minomotivate, my dear? You are unpredictable. Okay? Akala siguro nila nung una na iniwanan ka nila, lulubog ka na. Akala siguro nila hindi ka na makakabangon. Pero based kasi sa card natin, nasa ano ka eh, nasa line ka ng magiging successful ka very very soon. Kaya pag nagbabalikan na tong mga to, that is all, consider that also as a sign. Yung bigla nagpa-pop up, bigla na nag-hello, bigla na nag-hi, consider that as a sign na malapit ka ng yumaman. Kasi bakit? Nagbabalikan na eh. Nagbabalikan na sila. May mga bagay na hindi mo nakikita, hindi mo talaga makikita kasi bakit? Ikaw yung nandoon sa process ng journey. Ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung naghihirap, ikaw yung nagpupuyat, 'di ba? Ikaw lahat, ikaw yung nakakaranas ng stress and pressure. Pero pagdating sa ibang tao, pag tiningnan nila, grabe 'yan, iba ang tingin nila sa iyo. Ang tingin nila sa iyo para kang shine bright like a diamond. Kasi bakit? Hindi nila nararamdaman yung pressure, yung stress na lahat ng pinagdadaanan mo. 'Di ba? Pero pagdating sa ibang tao, iba ang nakikita nila sa iyo. Iba nakikita nila sa'yo. Nakikita na nila, my dear, na okay, may magandang mangyayari sa batang 'to, may magandang mangyayari sa taong 'to, gano'n. You are unpredictable. Akala siguro nila, my dear, nung nagkalasog-lasog na at nagkahiwalay-hiwalay na or whatever, nung nagkaaway-away na, so on and so forth, akala nila lulugmok ka na. Akala nila wala na. Tapos nagulat na naman kasi bakit magpa-part 2? Parang sa pelikula yan, my dear, bakit ka magpa-part 2 kung hindi kinuyog ng takilya? 'Di ba? Kunyari, ano ba yung now showing? Spider-Man. 'Di ba nakailang ano na ng Spider-Man? Superman, nakailang episode na rin ng Superman, Batman and Robin, 'di ba? Yung mga ganyan. Kung hindi tatangkilikin, my dear, ang isang pelikula, hindi yan magkakaroon ng part 2. So, ibig sabihin, may nangyayari sa'yo, my dear, na sila lang ang nakakakita, kaya gustong bumalik. And kaya hindi nagbabago ang plano kasi hindi nag-work yung first plan. Kasi ang first plan, my dear, is makinabangan ka at pag wala ka ng pakinabang, idispatcha ka. So, hindi siya nag-work. So, ngayon, magpa-part 2. Pero this time, maging aware po ang lahat. Kasi posibleng tao to na connected pa rin sa kanya. So, matutong mag-background check, kilatisin ng mabuti, 'di ba? Yung mga common friends, yung mga kakilala si ganito, si ganyan, si ganon, and maging mindful ka, my dear. Pagkapasok ng tao na yan at nagkanda letse-letse ang buhay mo, alam mo na, sana yan. So, matuto ka ng tumakbo or matuto ka ng manahimik sa mga susunod mong balak.
Lalo na pag tanong ng tanong, anong sunod mong gagawin? Anong sunod mong ganito? Saan ka pupunta? Ano yung ganyan? Makiramdam ka na. Bawat kilos at galaw mo kailangan mong i-report sa kanya? Mag-isip-isip ka. Let me see last 2 cards tayo, my dear. At saka yung dumating sa buhay mo na walang-wala, hirap na hirap. Uy, walang-wala talaga ako ganito. Tapos tinulungan mo, 'di ba? Tinulungan mo, inassist mo. Tapos ganun pa rin ang eksena. Walang-wala pa rin. Ewan ko sa'yo. Kasi ako medyo naniniwala din ako. Isa sa paniniwala ko, my dear, na pag mayroong tao na tumulong sa akin, obligado akong patunayan dun sa tao na yun na hindi siya nagkamali ng tao na tinulungan. Na yung pera na tinulong niya sa akin is hindi siya napunta sa mali. Yung para bang babalik ako sa kanya na, Madam, salamat po sa tulong mo ha. Salamat po sa ibigay mo na tulong. Tingnan niyo po, nakapagpundar na po ako ng negosyo. Kasi yun talaga ang pinakamaganda kasi yung tao na tumutulong sa iyo, my dear. Ito lang ang pagkakaintindi ko based on my understanding. Yung taong tumutulong sa iyo, my dear, napapagod din yan. Yung tao na yan, hindi din yan ATM. Na tuwing magpe-fail yung paghingi mo ng pera, 'di ba? Manghingi ka ng pera or manghingi ka ng tulong or manghingi kung ano man ang maitutulong sa iyo ng tao na yan, pag nag-fail after 6 months, babalik ka sa kanya. Or pag nag-fail after 2 months, babalik ka sa kanya. Ako, meron akong paniniwala and this is going to be my belief hanggang sa pinakahuli ng hininga ko, my dear, na pag merong tao na tinulungan ka, ang pinaka-obligasyon mo ay ipatunayan sa tao na yon na hindi mali yung pagkakatulong niya sa'yo. Sa tingin mo matutuwa yung tao na yan na tinulungan ka after a month, after a year, ano niya, nag-addict ka or napabisyo ka or nakulong ka, di ba? Sasama ang loob nun. Ay, tinulungan ko pa naman yan, tapos ganyan ang kinahinatnan ng buhay niyan. O kaya tinulungan ka, tapos after a month, babalik ka na naman, manghihingi ka na naman ng pera. After a month, manghihingi ka na naman ng pera. So, ano mangyayari dun sa tumutulong sa'yo? Madidrain siya, mapapagod siya. Pero kung babalik ka sa kanya, sasabihin mo sa kanya, Madam, salamat po dun sa tinulong mo sa akin ha, nang dahil sa'yo, napaayos ko na po yung bahay. Nang dahil sa'yo, naging successful na po ako. May negosyo na po ako ngayon. May ihaw-ihaw na po ako. May barbecue na. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Ilagay mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya. 'Di ba? Meron kang tinulungan na tao, maski kapamilya mo, kamag-anak mo, nanghingi ng puhunan sa 'di ba? Babalik sa yung kamag-anak mo, babalik sa iyo, "Uy, insan, salamat dun sa pinautang mo na 10,000, 20,000 napalago ko. Ngayon di na kami nagugutom, nakakakain na kami ng 3 times a day." 'Di ba ang sarap sa pakiramdam? Pero may mga tao na hindi ganun ang mindset. May mga tao, my dear, na tutulungan ka pero gusto nila ang kapalit nun ay habang buhay na serbisyo mo. Pag makabili ka ng Fortuner, dapat may Fortuner din sila. Pag makabili ka ng house and lot, dapat may house and lot din sila. Pag meron kang 3 million or 5 million sa bangko, dapat may 5 million din sila sa bangko. Yun ang tinatawag, my dear, na pamumuhunan. Namuhunan siya sa'yo. And bakit ko to, my dear, ini-explain sa inyo, my dear? Ini-explain ko to, my dear, once again, para hindi na ma-trigger yung switch na yan ng on and off. Alam ko marami mabubwisit sa akin dahil kinakalat ko to, pero that's the reality. Isa yan sa mga na-discover ko nung ako ay nagising sa katotohanan na meron mga tao na ganyan. Namumuhunan sila. And maraming pamamaraan din ng resulta ng pamumuhunan. Kasi minsan meron mga tao na mamumuhunan sa'yo, wala naman silang hinihingi in return. Pero grabe kung ikalat ang pangalan mo. Like nakababot na may din ng Luzon, Visayas ang pangalan mo. Ay, ako naging dahilan niya, ako nagpapakain diyan, ako ganun. Hindi sila nanghihingi ng kahit ano sa'yo. Pero wala kasi silang maikwento. Hindi kasi makikinig ang tao sa kanila pag buhay nila ang ikukwento nila. Kaya ang gagawin nila, gagawa sila ng eksena para pakinggan sila ng ibang tao. Kasi kung legit at totoo yung pagtulong mo, hindi dapat ganyan ang ugali mo. Kaso ang totoo, namumuhunan ka. Yun ang totoo doon. Magalit ka na kung magalit ka sa akin, pero totoo yan. At maski anong gawin mong ikot sa utak ko, kahit magdebate pa tayo buong araw dito at 1 linggo, 4 na buwan o 1 taon, hindi mo mababago ang mindset ko. Kung dati na bago ng ibang tao yung mindset ko, this time,
I'm definitely sure, my dear, na totoo tong sinasabi ko. 101%. Kaya maraming Pilipino ang hindi umaangat eh. Kasi nandoon nakapokus sa kabila. Itong sinasabi ko na to, maraming magagalit sa akin dito. Lalo na yung mga tumulong. Ay, tumulong na naghihintay ng malaking kapalit, nag-invest. Ay, nako. Tapos gagamitin mo yung Diyos. Tigilan mo ako. Huwag mo pinakukulo ang dugo ko. Gagamitin mo ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, susungal-galing kita. Nanginginig ang laman-laman ko sa'yo. Sige, eto na, last card natin, my dear. Release the influence that hold you back and abundance will flow. Okay, my dear, eto na. I think there's a reason talaga kung bakit natin ginagawa to. And there's a reason kung bakit napadaldal na naman ako ngayon ng bonggang-bongga dito, my dear. You need to release this, my dear. For some of you, baka ito lang ang nag-iisang blockage, my dear, na nag-hold sa inyo back. Okay? Ngayon, kung meron mga tao, my dear, na hindi sila makatulog dahil akala nila nakatulong sila sa inyo, pag-usapan na lang natin ng maayos to. Magkano po ba ang naitulong nyo sa akin nang hulug-hulugan ko na lang po? Ilang buwan po ba or ilang months po? Ilan po ba ang gusto ninyong ihulog monthly? Kasi doon lang naman nag-umpisa lahat-lahat to eh. Baka sakasakali, my dear, pag kinumpronta natin ng ganon, baka tumigil na. At wala nang part 2 na mangyari. 'Di ba? Nakatulong, wala po akong 100,000 ngayon o 200,000 ngayon, pero pagsisikapan ko po, tuwing sahod ko, baka maghulog ako ng pa-5,000, maski wala na po akong makain na bigas. Tumigil ka lang. Tama ba ako? Okay. So my dear, bago pa tayo pare-parehas magkaroon ng maintenance dahil sa collective reading na ito, tatapusin ko na ito. My dear, ito po nasagap natin na message energy para sa araw na ito. I hope na pare-parehas hindi mag-maintenance pagkatapos ng reading na ito at mababa pa rin talaga ang mga presyon ng bawat isa. Okay? So kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Bye-bye.